naman sa mga taga-Aklan at maradyaw na buntag sa mga taga-Surigao. Good morning sa inyo sa studio at sa lahat ng mga misis at kapatid natin saan mang panig ng mundo. Ito ang Face to Face with Ate Coring. Handa na ba kayo sa ating kwentuhan, kulitan at chismisan? Bagong ilong, bagong buhay. Pagpaparitoke ng ilong, bakit nga ba pangarap ng napakarami? Espesyal na araw ng tatlo nating kamisis, kay Arawan, kay Sayahan. At kakaibang burger steak na hindi gawa sa karne, kundi sa puso ng saging. Ihain na yan. All these and more sa Face to Face today with Ate Coring. Ito na ang matalasang pang-amoy sa latest chika, ang marites ng barangay, Laila Chikadora! Dorsky! Oy, congratulate natin! Bella Milan Mendorsky, Miss Universe PH. Ay, oo nga naman. Oo nga ganda pala. talaga. Alam mo, Ate Coring, mahilig din siya sa pusa at aso. Ah, Andyan totoo? nga siya ngayon nagkumuyang-yang ng pusa natin. Ay, ang cute Oo. naman. Animal lover. So, opportunity na naman ito sa lahat ng mga gustong mag-adapt ng pusa at aso. Tawagan lang kami ni Laila Chikadora. Yes. Bibigyan namin kayo kompletos recados pa ang supply. Hindi ba? Heto naman ang tambay pero may aesthetic. Ang poging tambay ng barangay, Ryle Santiago. Magandang umaga mga kamisis! Bakit parang ibang glow mo talaga ngayon? Galing akong derma. Oo, talaga ba? Iba ang glow, tsaka iba ang hairdo niya ngayon. Oo, eh. Yes parang- po. Kailangan kasi Ate Coring pa-sweet boy lang tayo. Pa-sweet boy? Opo. Eh kasi pagka nanliligaw, kailangan mukhang mabait. Tama po. Kaya Oo. ko, hiling mo aso po sa ako, Batanggenya. Umaamin na! Umaamin na siya. Darating din ang panahon, makikilala ninyo kung sino yung nililigawan ni Ryle. Si Pera Godmother naman may nakilala raw na tila naretoke ang buhay sa pagbabago at deserve mabigyan ng 5K for you. Hello, ate! Naku, napakasipag mo naman. Kamusta ang buhay-buhay? Okay lang po. Matagal ka na nagkatrabaho dito sa Mandaluyong? Mga 5 taon pa lang po simula namatay yung asawa ko. Kamusta naman ang buhay-buhay? Okay lang po. Nararamdaman niyo ba ang krisis sa mga panahong ito? Yes! Dahil? Walang pera. Walang budget. Habang may buhay, may pag-asa at nakilala ko rito sa Mandaluyong ang isang huwarang bantay bayan na nagawang ituwid ang kanyang landas matapos itong maligaw. BM17 Golden Dragon. BM17 Golden Dragon. Hello, Kuya Jojo! Ako ang iyong Pera Godmother! Tanong ko naman sa'yo, Kuya Jojo, kung papaano ka naligaw ng landas. Dati akong nag-dependent na naligaw ng landas na walang inisip kundi barkada, bisyo. Mga anong year ba nung nakalabas ka? Nakalabas ako noong 2012. Almost 10 years ako nakulong. Hindi pa ako nagbago noon. Noong 2016, doon ako nagbago. Dahil ano ang naisip mo para magbagong buhay ka na? Ano ang nakapagpabago ng iyong isipan? Hindi na maganda yung pakiramdam ko na wala nang magandang dulot sa akin yung pagbibisyo. At nakita ko sa Barangay Mauay na meron silang magandang programa sa mga katulad kong drug dependent. Oh, so, Simula ako noong 2006 sa pangunguna ni Cap Ronnie M. Evangelista. Doon nagsimula ang bagong buhay ng buhay ko. so eto na nga ang naichika din sa akin, ikaw raw ay best bantay bayan. So paano ba na-earn yan? Nag-best bantay bayan ako noong 2018 saka 2019 sa Mandaluyong City. Ba? Dahil sa sipag at sa mga na-accomplish kong mga kaso na mga magnanakaw o na mga drug addict na nahuli namin. Ultimo kamag-anak ko napapakulong ko dahil sa aking service. Oh my God, akalain nyo yun guys, ang dating hinuhuli, ngayon siya na ang nanghuhuli. Kaya naman, ako Kuya Jojo, halika rito. Dahil sa ginawa mong yan, alam ko na deserve ka talaga na makilala ni Ate Coring sa studio at mapakinggan ang iyong kwento. Kaya ready ka namang sumama sa akin at iwan muna ang iyong pause? Yes po, ma'am. Let's go, Kuya Jojo!
Pera Godmother, yoo-hoo! Where are you? Eto na ako, ate ko rin kasama ko. Siya pala yun. Yes. Siya pala yun. Ang best in Bantay Bayan ng Oo. Barangay Mauway. Tsaka best in costume. Tama. Meron siyang maraming susi. Kumusta naman ang trabaho bilang tanod? Masarap po, pero mahirap. Kasi po, sa dami ng pasaway sa barangay, ay marami kang naaaresto at kahit hindi problema mo, problemahin mo. Nakaka-stress. Opo, sobra. Nakaka-stress. O nga naman, teka muna ha, bago ang kwento niyang buhay ngayon, yung naging kwento niya dati. Correct, ayun Okay. na nga. At nachika na nga niya sa akin na ate ko ring 10 taon din siyang nakulong dahil nga sa pinagbabawal na gamot. At ang Yun. chika niya, nung nakalabas na siya, hindi pa rin siya tumino, pero until dumating ang year, anong year to? 2016. 2016 po, nalaman ko sa aming barangay na may magandang programa sila sa mga katulad kong Drug user, dependent. opo, na mabibigyan ng magandang kinabukasan o mapagbabago. 10 years kang nakulong? Pero acquitted daw siya after. Opo. Ano ba yung 10 years tapos acquitted? din. Yun nga Opo. eh. Nakakaloka naman yung 10 taon ng buhay mo na naubos. Hindi ba dapat ang estado, binibigyan ka ng bayad kapag ganyan? Ay, hindi ko po alam yun. Ay? Oo, naku, alam mo, yung ganyang mga karapatan, pinaglalaban. Kasi hindi po pwedeng tahimik ka lang. Correct. At saka hindi pwedeng parati kang nagtatago, Senador Bato. Magpakita ka na at baka biglang makukuha mo lahat ng mga sweldo mo sa Senado. Nakikita na. Tsaka ito pa nga ate ko rin ang nakakatawa. Sabi ko, paano yung buhay mo na nasa loob ka? May pamilya ka ba? Good thing yung pamilya niya, hindi siya iniwanan ng asawa niya, hindi naganap ng iba, sila pa rin. Wow. Meron siyang 4 na anak at yung panglima nandito pa talaga. Hindi pa Charot na. Pina-ultrasound out na ba yan? Is it a boy or a girl? Ba ang kabuanan? Gender reveal pala yun. Hindi, pero sila pa rin, nakasuporta ang buong pamilya. Dito ako interesado. Kapag ikaw ay lulong sa droga, pwede ka pa rin pala talagang magbago, ano? Opo. Para po sa akin, dahil po sa nangyari sa akin, habang buhay ka, may pag-asa ka pang magbago. Oo, at hindi ka kailangan makulong ng 10 taon. Diba? Opo. At Sa saka- rehab lang eh. Oo, at saka ngayon, siya na mismo yung naghahanap ng mga kailangang ipasok sa loob para umayos ang buhay. Dahil isa si Kuya Jojo sa marami ng yung parang mga award na natanggap sa kanyang barangay, di ba? Best in Bantay Bayan. Oh! Opo. Aray! 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 Okay, so ito ay pambili ng wig. Ay, mali. Ay, mali. Sorry. Ito po ay 5K for you. Yes! Maraming salamat po, Ate Coring. Oo naman, maliit lang yan. Para sa yung tagumpay mo sa buhay na na-turn around mo talaga ang buhay mo, na dating nagda-drugs, ngayon, tanod na. Nakabangon. Oo nga. Ate Coring, hindi lang yan. Meron tayong bigas at ang tanging isang dapat mapapagising, ang kape. Yan, coffee maker! Magagamit ni Kuya sa barangay niya. Uy, magagamit sa barangay. Pero kung masira yan, bayaran nila yan. Oo, Sa'yo. reimburse Yan. mo. Oo. Okay, Pera Godmother, saang lugar ka na naman papadpad? Naku, ate ko rin, ito pa nga, browsing pa rin ang inyong Pera Godmother, kaya hihingi ako ng tulong sa ating mga kamisis. Sa tulungan niyo po ako, guys. Mag-share pa kayo ng mga alam yung deserving na mabigyan ng 5K dito sa aming studio. Kaya naman, i-post niyo lang yan sa inyong Facebook at saka TikTok account at huwag kakalimutan ng hashtag F2F with Ate Kurong and hashtag 5K for you. I-like and i-share. Yes, like and share kami Facebook page. Maraming salamat ulit sa'yo sa kwentong buhay mo, Jojo. Okay, now, mga kamisis, bet mo ba ang magpatangos ng ilong? Aba, pero uunahan ko na kayo. Ito po'y natural, galing yan sa tatay ko. Natural yan, ha? Kahit ganun-ganunin mo pa yan, ha? Okay. Hanggang saan ba ang kaya mong gawin sa ngalan ng pagpapaganda? Pero ito ang pinaka-in-demand sa lahat ng klinik, ang pagpapatangos ng ilong at heto na ang sabi ng ating mga kamisis.
Kung bibigyan po ako ng chance magparitoke, siguro po sa akin is hindi na. Kasi para sa akin, mas okay na ako sa itsura ko kung ano man ako na ngayon. Kung ano yung binigay sa akin ni God, okay na po ako doon. Siguro po hindi. Kasi mas natural beauty. Kasi pag ritoke po kasi ang hirap po kasing gumalaw-galaw. No po, kasi ayokong pakialaman yung gawa ng Panginoon sa ano ngayon. Kasi sa realidad ngayon, parang syempre yung iba nagpaparitoke. Yan ako, for me, ayoko kasi parang hindi naman siya kasalanan. Pero ayoko lang. Naku, ang sama naman ng mga tao. Ang tawag sa kanya noon, pango at negra. Ang tukso sa kanya. Naku, nawawalay ang kumpiyansa dahil ito raw ang itsura niya noon. Ngayon, huyo! Huyo! O, diba? Huyo na siya sa mga basher. Please welcome Ruby Ann Gagarin. Hello! Oh, paki-close up naman, direct. Yung dati nilang tinutukso. O, di ba? Before and after. Sa pamilya naman niya, siya lang daw ang may maliit na ilong. Kaya pinapangarap niyang medyo tumangkad-tangkad naman yung kanyang ilong para ma-achieve ang bonggang beauty. Ito ang itsura niya noon. And say hello sa fresh at mala-artista na si Yen Kirante. Hi, Yen! Ayun, upo ka muna dito. Ay, ang layo naman ng before and after. Tingnan nyo naman ang kanyang... Ay, ang ganda naman talaga ng ilong. Ate Corinne, kilala ko siya, di ko siya namukhaan. Totoo? Sorry. Kilala mo siya? Oo, papanood ko siya dati. Totoo? Opo. Aba, o, kita mo na. Bagong anyo, bagong buhay. Eh, sino ba ang nasa likod ng mga nakakalokang transformation ng dalawang bisita natin na sina Ruby at Yen? Walang iba kundi ang board-certified plastic surgeon at founder ng The Icon Clinic, Dr. Eric Yakwango. Hi, Doc Yapi! Ang tawag namin sa kanya, Doc Yapi. Welcome to Face to Face. Okay, si Doc Yapi ang gumawa kay Sander Ford. Pero itong abangan ninyo, ang kwento naman ni Ruby at ni Yen sa aming pagbabalik. Usapang pagpaparetoke sa ilong pa rin tayo mga kamisis. Kailan ba masasabi hindi maganda ang ilong at kailangang iparitoke? Doc Yapi, di ba beauty is in the eye of the beholder? Yes, exactly. Di ba marami tayong kilalang mga afam na ang kanilang mga girlfriend, lahat sila pango. Yes, O, hindi ba? medyo may type talaga sila eh. May type talaga sila. At saka marami rin mga Hollywood actor na hindi naman pinatangos ang Yes, ilong. exactly. Bakit sa palagay mo sa Pilipinas, ang gusto nila matangos? Well, kasi syempre, no, we were colonized before by the US. So syempre, medyo, andun yung Western colonies, yung thinking na dapat mas mapango. Kaya di ba, ang Pinoy gusto magpaputi, nagpapablond ang buhok. So gusto nila yung ganon. So kaya usong-uso, kaya lahat ng Pinoy gusto mataas ang ilong, matulis. Gusto mataas ang ilong. Exactly. Pero ako naman, ayoko naman pumuti. Oo, Yeah. gusto ko parati nagpapaaraw para may kulay ang balat ko. Exactly. So, depende yon. Yes, depende po yan. Eto naman ang tanong ko sa inyo. Hindi ba, nakakabago ba talaga ng buhay yung nagpatangos ng ilong? For me po, yes po. Bakit? Ano yung dating mga saradong pintuan sa'yo na ngayon nagbukas na? Before po, hindi ka masyadong pinapansin talaga. Like, for example, pupunta ka sa mga establishment or in any public places, hindi ka masyadong na-accommodate. Siguro dahil may mga tao talaga po nagbe-base through physical appearance. But then, right after the rhinoplasty po ni Doc Yapi is nakakatanggap na po ako ng mga promotions po. Nakakatanggap na po ako ng invitation na mag-promote po ng mga skincare products. So, siguro ganun po nabago yung buhay ko after po ng rhinoplasty. Ikaw naman, Yen, paano nabago? Ano yung pagkakaiba nung doon at ngayon?
Mas mas naka-receive ako ng maraming compliments. Tsaka mas, yun, katulad ng sinabi ni Ate Ruby, mas pinapansin. At the same time, parang dati kasi, lalo na kapag nasa isang, katulad ng na-experience ko dati. So, marami kami, puro magaganda. Tapos, syempre, yung makeup artist, pipili din sila eh. So, mas uunahin nila yung mas magaganda. So, parang ako, sana mas ma-enhance yung ganda ko para at ma-feel ko din na Ilang belong taong ako. ka na ba? 23 po. Gaano dapat ang edad na pinakabatang pwede nang ipagawa yan? Ako, I tell the patients, the parents, do it after high school bago mag-college. Kasi para ganon. different set of friends. Oh, Alam niyo naman, di ba, sa high school, ang lakas maglokohan, di ba? Baka Okay. mabuli eh. Well, paayos ka ng ilong. So I tell them, patapusin ng high school, bago mag-college, gawin natin. So hindi pwedeng bago mag-high school. Grade 7 papuntang high school. Ang babae kasi, they would reach skeletal maturity at 14 years. So, technically, at 15, 16, pwede mo niyang gawin yan. Kasi kung pang-uho yan, hindi na tataas yan. Ganon. Yes, at 14 years, sarado na, hindi nagagalaw Ano yan. ang mangyayari, Doc Yapi, kapag ginawa ng masyadong maaga? Baka magbago pa yung mukha eh. So, baka hindi na bumagay. Baka magbago ang muka. So ano yun? Kailangan buksan ulit. Ayusin ulit, yes. Ayusin ulit. Yes. Para, ideally, dapat, ang rhinoplasty, dapat we should do it once and that's it. Ilang ilong ang ginagawa mo every month or every week? We do at least 3 a day. 3 a day? Yes, so araw-araw po yan. 3? Talaga? Eh. Sino mas marami, lalaki o babae? Babae pa rin po. Babae pa rin. About siguro mga 70% po yan. 70%. Oo, pero marami ring lalaki. Marami na din po, marami na Yung din po. tunay na lalaki, ha? Oo po. Ayan, may nagtataas ng kamay, oh. Hindi nyo lang po natatanong, ate ko ring alagang Doc Yapi din po ako eh. Ay, ganun ba? Pero hindi ilong. Nagpa-buccal fat removal po ako kay Doc Yapi a few years ago. And hanggang ngayon, sa derma pa rin po ako ni Doc Yapi. Ay, ang galing naman. Yes, yes. Love you, Doc. Ambassador. Yes. Oo. So, ano ang advice mo sa isang babae na nag-iisip pa lang na medyo natatakot? So, when you're looking for a doctor, look at the before and after results. Always look at the before and after results. Kasi para ka nagpapagawa ng bahay. Gusto mo muna makita, ano na bang nagawa ng doktor na to? Diba? So, para from there, makikita nyo yung basis. And don't just look at the price. Siyempre, minsan, pagbagsak ang presyo, nakakatakot din, di ba? If it's too good to be true, most likely, it is too good to be true. So, go to a doctor na medyo kilala, na okay naman, na at comfortable ka. Masakit ba? Wala. Pero ang na-feel ko lang, medyo uncomfy po, lalo na nung mga first 1 week. Tapos, mangilo, pero walang pain. Walang pain Maga, syempre yes, maga. swelling. Yun lang Swelling. po. Opo. Gaano katagal kang nagtago muna? Actually, hindi naman po ako nagtago kasi... Lumalabas ka na merong benda yung ilong mo? Talaga? Opo. Nagsha-shopping po. Ay? Kung saan-saan po. Tapos bumabalik din po every week kay Doc. Mahirap ba mangulangot Ay! ngayon? Hindi, legit na Mahirap lalo na kung yung hinlalaki yung ginagamit mo. Hirap. Alam mo, halatang tambay sa kanto, ano? Oh. Ako honestly, oo, mahirap. Ay! Legit question natin ko rin. Nako. Kasi di ba dati kasi, sobrang laki ng butas ng ilong ko. Kumbaga para siyang vacuum. Dati kasi hindi ka conscious maglinis ng Oo. ilong. Ngayon, mahirap na siya abutin sa dulo. Hindi na ma-reach. Hindi na Parang may ingat na. So parang baka pagka sobrang ginanon mo, baka tumabingi. So mas na kami ngayon, mas maingat. Tsaka kung pwedeng gamitan ng Cotton swab. buds. Yes. Yun. Ayun. Ano bang klaseng tanong yan, Ryle? Something na Sa bagay, they struggle kakaiba, with. no? Po? Kakaiba yung impormasyon na Opo. nakuha natin. Dok, kapag meron kang kliyente, napapakita mo yung before and after. Yes po. Kasi may AI na ngayon di ba? Yes, yes, yes. So, yun talaga yung gusto mong itsura ng ilong mo. Opo, meron akong inspo po na bago magpagawa. Ayun. Kasi ayoko, syempre tumitingin din ako nung mga ayoko nung sobrang taas na, gusto ko lang din mukhang natural po na Okay. tignan. Ikaw masaya ka naman, yun talaga ang gusto mo. Yes po, masaya po. Pero wala po akong ginusto na, like, sa kanya po may inspo. Sabi ko lang kay Doc, ikaw na po bahala sa ilong ko. Ganon. Parang no way but up.
Hindi ba? Yes, yes. From ground zero. Yes, exactly. Di ba? Lalo na ilong ni Ruby. Dati, no? Yung dati, ibang-iba. Okay, tanong. Ate ko rin mukhang nakukonvinsa si ate. Ang tanong mo. Ano po, how much daw po, Doc, yung kailangan talagang ma-afford ng isang magpapagawa ng gumanda yung isang ilong? For the rhinoplasty right now, it's only 200,000 pesos all in. Ayun. Oo, All in na po kasi kung pupunta pa kayo ng ibang bansa, may pamasahe Doc, pa hotel. Yes, yes po. Ano daw po, pwede po daw pong Hulugan. installment, ganun po. Installment! Pwede ate, pero... Meron na, Ito meron na po muna. may plans ngayon. Isang butas muna. Isang butas Oo, muna. ito naman. Susunod. Pero Pero pwede... maraming clinic ngayon, pumapayag ng installment. Pero kung pipila ka sa aming libreng papustiso, libre yon. Yes. Girl, unahin mo na muna yon, pwede? Okay, tanong. Dito meron din po. Doc, bakit po ninyo madalas pinopost sa social media yung transformation video na napaganda nyo po? Actually, ang pinapost po namin kukunti lang compared to how much patients we do. Yeah. Oh, At kasi payag sila. Oh, actually, gusto nila. Darating po yan sa clinic, mag-follow up after 1 month, 2 months, dolled up. Wow. Di ba? Ayos na ayos, TikTok tayo or tayo, Facebook. Gusto Oo. nila. Eto ang magandang balita. Mamimigay si Doc Yapi ng libreng retoke sa isang maswerteng misis dito sa studio. Mrs. Laura! Yes! Okay, at ito na ang mga palaban. Mga palaban na gusto ng bagong ilong. Sino kaya, Laila Chicadora? Eto na! Baka... A brand new news! Baka pangalan mo nandyan, ha? O, eto na. Ayan. Okay. Lola, palaban ka, ha? Alam mo, lahat ng hindi mananalo, bibigyan ko ng pustiso. O, ikaw na ang pumili, Doc Yapi. Sige, ikaw na. Baka sabihin nila luto. O, drum roll. Drum roll. Okay! Wow! Alika, lapit ka dito, Melody. Lapit ka, upo ka. Ito na ba si Melody para mahihimatay? Eto po, yung kanina pang gusto ko nang igapos sa Celia. At napunta nga sa'yo, girl. Di ba? Huwag mo takpan ng ilong mo. Kailangan makita natin. O, Doc, bahala ka na sa kanya, ha? Oo, kaya to, kaya mamay. I think, okay, pakita mo yan, Melody, ayan. Aura. Aura, oh. At bibigyan ka pa namin ng pustiso. Oh, kailangan, babalik ka dito pag fully transformed ka na. Yes. Okay, oh, palakpakan ang kinabukasan. Ano ba ang pangarap mo sa buhay kaya gusto mong magpaganda? Yun po, hindi po ako makapaniwala. Totoo po ba talaga ito? Oo, totoo. Oh my God! Ayan, sobrang na-surprise po ako. Tapos, syempre, gusto ko rin po, 40 years old na, 42 na ako. So, gusto ko ma-experience yun, yung ma-enhance naman yung beauty ko. Kasi, syempre, may anak na ako. Sabi ko, para naman, ma-experience ko naman yun. Baka masundan! Sana all na lang sa kanila. Pag may nakikita ako po na beauty, ay sana all. Naiyak ako! Sana daw siya. Okay. Thank you so much Okay, po. Yapi. Ito ay ano, ha? Hindi mo tatanggihan. Oo naman. Okay, Thank you so much po. very good. Thank you so much po at naging daan po kayo at Ma'am Corina Sanchez sa Face to Face. Thank you rin po. Sobrang blessed. Hindi lang yan. Ang sabi ni Doc Yapi, pati yung cleft palate mo, maaayos niya. Maaayos niya. Kaya yung pagsasalita mo, aayos at aayusin din niya yung panga mo. Wow! Ang swerte! Sobrang thank
Thank you so much po talaga. Sobra. Di ako makapaniwala. Hahabol daw siya sa susunod na Binibining Pilipinas. Okay, maraming salamat, Doc Yapi, Ruby, and Liel. O, diba? Picture nga tayo, Doc Yapi, with her. Next na, sabay-sabay tayong magdiwang sa K-Arawan, K-Sayahan. Healthy burger steak na, gawa sa puso ng saging. Ihahain natin mamaya. Ay, ang saya-saya. Mga kamisis, magliliwanag ang ganda ng mga may kaarawan ngayong Mayo. Dahil sagot natin ang selebrasyon dito sa K-Arawan, K-Sayahan. Meron ba dito Jacqueline Cruz? Pumunta ka na dito, Jacqueline. And Jocelyn Calios, come on down. At tara na dito, Teresa Mutas. Ayan, mga may birthday ngayong Mayo. Mother's Month, hindi ba? So, ilang taon na? 50 na po. Magpi-50 na. Apo. Okay, ikaw naman? 49 po. 49? 58 po. 58. Ngiti kayong tatlo. Ngiti. Ay, walang libreng pustiso pag walang ngiti. Sinasabi ko nga, ito'y pambansang problema eh. Hindi ba? Ito ang tunay na epidemya, ang pagiging bungal at bungi. Hindi ba? So, bibigyan namin kayo ng libreng papustiso. Happy birthday! Ang ating pakig! Ayan, tayo po. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Okay, blow the candle. Ayun! Ano? Ate Coring, meron pa tayong regalo mula sa Tough Mama na electric fan. Ano ang wish mo? Wish ko lang po yung krisis natin sa bansa. Sana bumaba yung mga presyo ng bilihin. Sana lahat bumaba para po sa mga kinabukasan mga batang maliliit pa. Aba, pang Miss Universe ang sagot. Talaga ba? Sobrang hirap na tayo ngayon. Sobrang mamahal ang mga bilihin. Pero yung mga batang lalaki pa lang. Ayaw mo yung mahalin kapasanan ng mister mo? Byuda na po ako, ma. Ha? Byuda na po ako. Byuda, Opo. ayaw mong humiling ng bagong boyfriend? Ayoko na po para sa apo ko na lang po. Sa mga apo? Opo. Okay, kayo, ano naman ang wish mo? Wish ko po magkaroon po ng bagong ngipin. Ay, matutupad! Matutupad yan. Ikaw naman, ma'am. Ang wish ko po sana magtuloy-tuloy na ang trabaho ng asawa ko. Sana? Magtuloy-tuloy na po ang trabaho ng Ay, asawa ko. magtutuloy-tuloy yan. Wish granted. Sabi mo, magpakatino siya. Hindi ba? Okay, maraming salamat Thank you po. sa lahat ng mga nagbigay ng biyaya sa amin dito. Again, happy birthday mula sa buong Yay! Thank Thank you po. Happy birthday! At syempre, abang pang mas maraming surprise dito sa... Next na, burger steak with a twist. Ihahain na. Mga kamisis, gusto nyo bang kumain ng burger? Pero, conscious kayo na baka madagdagan na naman ang inyong timbang. Di ba, no? Pero ang sarap ng burger. So, worry no more. Heto na ang sagot. Puso ng saging ala burger steak. Wow! Diba? Vegan! Yeah, pwede pala yun. Riley, hain na yan. Ang puso ko, handa na akong ibigay. Pero hindi muna ngayon. Ang ibibigay natin ay
puso ng saging steak na gagawin para nating burger, no? Tama. Kasama ko pa rin si Mami Rosie. Bumati ka naman ng good morning sa mga kamisis natin. Good morning mga kamisis. Ayan, so puso ng saging. Usually nasa mga kare-karehan. Pero honestly, ako hindi ko pa siya natatry. Kaya excited ako na masubukan siya ngayong araw na ito. Yun, paano po tayo magsisimula? Grind muna natin itong puso ng saging. Okay. So, kailangan natin ng food processor. Tapos, lagay na rin natin yung munggo. Munggo. Pasintabi po sa mga may gout. Tapos, lagay na natin yung bawang sibuyas. Okay. Lagay na natin yung paminta. Paminta. Masyado siyang madami. Bawasan natin. Sugar. Okay. Asin. Seasoning. Lagay na natin ang breadcrumbs. Okay. Lagay na rin natin yung harina. Okay. At saka yung cornstarch. Lagay na natin yung kape. Grind na natin. Ayan. Ayan, pakita natin, Mami. Oh. Kailangan po ganyan ang ating consistency. Madali na po yung ay gawing patty. Maglalasas yung burger steak. Gumagawa tayo ng patty. Parang burger steak lang. So, dyan na po mismo. Ano po tawag din sa parang mold nyo? Nabibili yan eh. Parang ring lang. So, sino-sino po mga vegan dito sa inyo? Lahat na kami. Lahat na. Pero hindi pa ako ganap. Kasi nag-chicken pa po kayo, no? Chicken pa. Sino po nag-decide mag-vegan? Panganay niyo po. Dati kaming high blood ngayon hindi. Hindi na. So, ano po nga yung mga benepisyo kung magta-transition po ng Tatatala yung lifestyle? cholesterol mo. Hindi mo na kailangan mag-maintenance. Ang ganda ng pagka-brown. First step natin, mag-ibisa muna tayo. Ano unahin natin ngayon? Ayan. Mantika sa kabato. Okay. Tapos, ang susunod natin ay bawang. Kasi gusto mong inuuna yung bawang. Importante po ba yung butter sa sauce natin, Mami? Pampasarap. Nagugutom na talaga ako. Yan. So, sibuyas naman. Lagyan natin ng sibuyas. Okay, so seasoning naman po tayo. Lalagay na natin yung mushroom. Yung paborito ko yan. Mushroom. Brown sugar. Sugar. Paminta. Paminta. Lalagyan mo siya ng soy milk. Soy milk. Pangkalabo. Ang ganda naman yon. Lalo lang. Nasa lumako. Gano'ng kalapot ang hinahabol natin, Ma'am? Yung pang gravy talaga. Yung pang gravy. So, mga gano'ng katagal po yun? 10 minutes lang. Pwede na? Pwede na. Mami, pinagluloko mo naman ako eh. Karne to eh, no? Beef yan, beef. Akalain nyo, puso ng saging, ginawang burger steak, at hindi ko alam yung diferensya. Kung may mga bagets kayo na hirap kumain ng gulay tulad ko, pwede to, oh. Hindi nila malalaman, huwag mo lang sabihin, pagtanda na. Galing nyo po. Napakasarap talaga ng luto ni Nanay Rosie na burger steak na gawa sa puso ng saging. Kaya naman, i-share ko na sa inyo yan. Ate Lai, Ate Coring, ihain na yan. Rahel, patikim naman ang kakaibang burger na yan. Wow, kakaiba. Burger steak. So, pwedeng sa kanin, pwede rin namang ilalagay sa tinapay. Tingnan nyo naman ang Yes po. itsura. Ate oh. Coring, hindi halata. Mukha Gulay talaga po siya. lahat yan. Ano yon? Gulay po lahat yan. Gulay lahat. Yes. Ayun. So, okay. mixture po siya ng puso ng saging tsaka ng
munggo. Okay, may munggo. Yes. Okay, at ito, ay kakagating ko na parang burger. Pwede. Yeah. Pasado. Pasado po. Lalo pag nilagyan mo na ng kamatis, ketchup, at merong burger bun, pasado na ito. Patikin mo sa kanila. Okay, mga kamisis. Guwapo. O, di ba? Grabe, nakakagutom. Ate Lai, hindi ako mahilig sa gulay pero napakain talaga ako dito. Parang parang siyang burger steak talaga. Hindi mo akalain puso siya ng saging. O hindi po ba talagang nakaka-happy dito sa studio, mga kamisis? Sa mga nanonood sa bahay, kung gusto nyo maging part ng aming studio audience, iscan nyo na yung QR code nyo sa screen. At ito ang Face to Face with Ate Coring, harapang kwentuhan, usapang walang iwanan. Kwentuhan bukas. Hindi ka dugo pero itinuring na tunay na anak. Ang nakakaantig na revelasyon ng kanyang pagiging ampon umantig sa puso ng mga netizen. Postpartum o kondisyon ng mga kamisis natin matapos manganak. Pag-usapan natin sa Alagang Ate Coring. Ang nakakaintrigang oktotalong. Sabay-sabay nating matutunan kung paano lutuin sa Ihain na Yan. Face to face with Ate Coring. Kwento natin ay kwento niya rin. Face to face, buhay ang atin. Kapatid, ito'y para sa atin. Face to face with Ate Coring. Kwento natin ay kwento niya rin.